Pumunta sa opisina ng Manila Bulletin ng mga ahente ng NBI Cybercrime Division para ihain ang subpoena sa kanilang Senior Technology Officer na si Art Samaniego ngayong araw. Wala si Samaniego at tanging legal officer at opisyal ng kumpanya ang tumanggap ng subpoena. We need to subpoena him. Definitely kailangan natin marinig yung side niya. Kailangan niya munang i-explain. Alam mo, etong si Samaniego, nung dati, lagi ko nakikita to. Kasi actually may kapangalan siyang kaklase ko. Akala ko siya. So, lagi ko itong tinitingnan. Kasi every time may issue about cybercrime, anything about technology, lagi siyang ini-interview ng media. Lagi siyang nangunguna. Diba? Tapos, ngayon, yung isang hacker, tinuro, itong si Samaniego, isang editor ng Manila Bulletin, sa IT o technology, tungkol sa technology, itinuro na inuutusan pala silang i-hack daw, di umano. Okay? Nitong si editor ng IT ng Manila Bulletin na si Samaniego. Pag hinak, biglang ibabalita na eto, na-hack tong isang ibig sabihin, sorry to say sabi ko sa inyo nung dati pa lang, usong-uso na ang for the content. Ito ang isang halimbawa, kung ito man ay totoo na sinabi nitong hacker, ito ang tinatawag na for the content na media. Gumagawa ng content, nag-iimbento, kahit wala naman dapat, nanguutos lang, o i-hack mo to, gawan mo to, tapos i-report ko. Kasi ang sabi, di umano natong mga NBI, eto daw, nangunguna sa balita lagi ito pagdating sa mga hacking. Sabi ko, sounds familiar. Hindi, sounds familiar kasi ganyan din ang ugali ng mga ilang vlogger Gagawa ng eksena, gagawa ng para merong balita. 'Di ba? Pupunta doon sa lugar, mag-iimbento o gagawa. Katulad nung si Bungal. 'Di ba anong ginawa niya? O sabihin niyo binayaran lang kayo O ganito. O. Yung pala, yung mga kinuha niya mga tambay lang pala doon. Yun ang tinatawag na for the content. Para lang may ma-content. Di ba? Oh. Kaya nga, alam nyo, ingat kayo kasi marami po niyan. Hindi lang, eto nga yung sinasabi ko sa inyo, hindi lang po yan sa mga bangag vloggers. Marami po niyan. Yung talagang gusto lang nilang, yung gagawa kasi alam mo, hindi ho kasi biro. Ito sasabihin ko na sa inyo. Hindi ho biro ang araw-araw kang mag-live. At araw-araw kang maghahanap ng issue na kukomentuhan. Tayo nga, ano tayo, consistent tayo noon. Isa ho tayo hindi ko naman sinasabing ako ang una. Okay? Marami kasi dyan, yung mga unang mga vlogger, per issue base. Okay? Ganito nagsimula ang vlogging Kasi, I know this kasi kung maaalala nyo, di ba, yung Mocha Usum Vlog talagang nag-una. And for your information, alam naman natin lahat na kami po ni Mocha yun. Hindi lang si Mocha ang dumidiskarte dun sa Mocha Usum Vlog na yan. Kami pong dalawa yun. Kaya alam ko na yung takbuhin ng vlogging. Yung ibang mga vlogger, nung simula, yung mga vlogger ni Pangulong Duterte noon, yung mga bumalimbing na ngayon, per issue lang sila. Okay? Ako po yung isa sa mga nagsimula ng araw-araw. Kasi nga gusto kong mag-react. Tandaan niyo, ginawa ko ho ito na araw-araw react. Kasi nabore po ako during the pandemic at ayaw na ni Mokhang magsalita sa Mocha Usum Vlog. As a matter of fact, there was a time na tinanggal niya akong admin. Tanggalin na nga kita! Kasi, dami kong... tinanggal niya ako. So, inaraw-araw ko yun. Kasi sabi ko, hindi ko matiis yung opinion ko. Alam mo yung opinion ko,
Kaya I know and I understand na yung iba, ang temptation, gumawa ng sariling issue. Gumawa, alam mo yun, mag-iimbento, gagawa ng chismis, di ba? Mag-create ng conflict, sasabihin may spy, kahit wala namang spy, pataasan kayo ng ihing doon. Bakit? Kasi wala silang makontent. Di ba? Kaya nga atat silang pumunta doon sa venue para mauna, para gumawa sila ng content. Ganun ko kasi ang buhay niyan. Oh, alam mo, marami na hong napahamak yan. Ito walang biro to ah. Meron pa nga dyan, hindi ko na lang papangalanan, palipat-lipat ng content. Bakit kanyo? Kasi yung pinili niyang panig, wala siyang makontent. Kasi ito yung tao na hindi bumabanat eh. Hindi ko na lang sasabihin yung pangalan niya kasi kaibigan natin to. Ito yung tao na ayaw bumanat. Ang gusto lang niya, puro good news. Ang problema, wala siyang makuhang good news dito sa kampong pinili niya. Puro negative. Diba? O yun ang totoo. So, anong ginawa niya? Palipat para siyang paru-paro. Palipat-lipat siya ng ano. Kasi nga, mahirap po talagang gumawa ng content. Ako, mas gusto ko pa nga yun, yung ginawa ni Mark. Sa totoo lang, si Mark Models. At least, hindi siya nanatiling Marcos Vlogger at nag-imbento siya ng mga good news. Nagigets nyo? Kaya kahit pa paano may respeto ako. Natatawa lang ako. Pero may respeto ako. Bakit? At least hindi siya yung katulad ng iba na ayaw lumipat ng content, pero imbento ng imbento, kahit mali na, kahit fake news na, nag-iimbento. Tama, mali. Etong si Mark, kahit paano hindi nag-iimbento. Kaya, ang ginagawa niya, hinahabol niya yung mga trending. Which is, there's nothing wrong with that. Kaya lang, medyo nagiging chapsuy yung kanyang estilo. Di ba ho? Okay lang naman din yun. Wala namang problema. So, anong punto ko? Yan ang pag-iingatan natin sa mga vlogger na for the content. Kasi may tendency silang mag-imbento para lang may content. Again hindi po tayo nagpaparinig dito sa kahit sino mang vlogger. Kahit ito ay sinasabi ko sa inyo, even sa mga kapwa ko banateros, mag-ingat tayo sa mga taong gumagawa lang ng balita dahil wala na makontent. So, mag-iimbento na lang. Ingat tayo dyan, ha? Yun, sinasabi ko na sa inyo. Kasi gawain na talaga yan. Mainstream media nga ginagawa yan, eh. Na-adapt na rin yan kasi nga, inaraw-araw na rin ng iba yung kanilang pagla-live. Bakit kanyo? Siyempre, nag-iipon para sa resort. Hindi, tapos yung iba, kung hindi man mag-ipon para sa resort, may sinusustento ang kabit. Mahirap talaga yun. Hindi, alam niyo, sa totoo lang, mahirap kapag may sinustento ang kang kabit. Gastos yan. Siyempre, yung asawa mo, alam ko magkano yung sahod mo. Di ba? Sino dito may mga kabit? Taas nyo kamay nyo. Sige na. Garski, taas nyo kamay nyo! Yung may mga kabit. Mahirap yan kasi alam na mga asawa ninyo yung sahod ninyo. Para kayo, merong pambigay dun sa kabit nyo kasi hindi naman magre-retain yung kabit ninyo kung hindi nyo naman binibigyan. Siyempre, kailangan yung kumayod ng iba. Kaya, wag ganyan. Kasi talagang ang tendency niyan, hirap nga boss, grabe. Baliw. Wala nga amin. Hindi totoo yan. Ipapahama kayo niyan. Bakit? Kasi hirap mag-ipon Ang bihira. Di ba? Kawawa ka dyan at saka high maintenance yan. At saka, kaya mga ginawang kabit yan,
Kasi malakas ang ano niyan, malakas ang kiliti niyan sa'yo. Hindi, malakas ang kiliti mo dyan. Pag kiniliti ka niyan, butas ang bulsa mo. Tama, mali? Randel. Itong mga allegation na to, may katotohanan ba to? And then from there, we will assess the testimonial evidence. If sufficient enough to file direct filing process, we will do. Noong nakaraang linggo nang iharap sa publiko ng NBI ang 3 hacker na sangkot sa kaliwat ka ng insidente ng hacking sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, militar, mga bangko at ilang private companies. Grabe, no? Hindi mo makalahin ang tatalino nito mga to, no? Pero parang mga tambay sa kanto. Di ba? Hindi, napanood niyo yung ano, meron ako napanood recently lang sa Netflix, yung sa stocks. Kung alam niyo yun, i-comment niyo dyan. Ang galing niya kasi hindi conventional yung ginawa niya sa stocks, tapos ang laki ng kinita niya sa stocks. Di ba? Nung nakita ko kasi ano itsura nila, alam mo, iba yung itsura, no? Yung mga magagaling sa computer sa ibang bansa, iba yung itsura. Dito, yung mga hacker, mukhang tambay sa kanto. Parang ano, para alam mo yun? Parang nagbebenta ng kung ano sa... Hindi Wall of Wall Street, iba. May bago ngayon sa Netflix. Ang isa sa mga ito na si alias Kangkong, empleyado rin ng Manila Bulletin at inutusan daw ni Samaniego na manghack umano para sa kanyang mga isinusulat na artikulo. Ayon sa opisyal ng Manila Bulletin, gumugulong na ang sarili nilang investigasyon sa umano'y pagkakasangkot ng mga empleyado nilang sina Samaniego at alias Kangkong sa hacking. Binigyan nila ng 15-day preventive suspension si Samaniego habang 30-day suspension naman si alias Kangkong. In other words, they cannot come to the office, they cannot even linger around. So, in effect, for the meantime, they're not considered employee of Manila Bulletin. Iniimbestigahan na rin ng NBI ang extrajudicial confession ni alias Kangkong tungkol sa umunoy 93 websites na nahack niya. Sa isang pahayag, sinabi ni Samaniego na handa siyang makipagtulungan sa investigasyon at linisin ang kanyang pangalan sa lalong madaling panahon. Bukas naman nakatakdang magsimulang preliminary investigation ng DOJ laban sa 3 nahuling hacker. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. So, ayan na nga. So, ito po yung lesson na matututunan natin dito. Ingat tayo sa mga ganyang klaseng kasi dito yung hindi ko pa sinasabing guilty dito, hindi ko sinasabing guilty yung si editor pero ingat tayo talaga sa mga sinusundan natin at pinanunood nating vlogger at pag sila mahilig mag-imbento, maghilig maggawa-gawa ng mga istorya. Naku po, medyo na ho kayo doon, medyo tumaas na kilay ninyo doon. Medyo, delicate.